bilang isang first pair na bubuuin ko, ang ginagawa ko is 3 clutch, 6 bird. Tatry ko lahat yan para malaman ko yung potential ng pairing ko. Ako kasi usually ang breeder ko, flyer breeder. Katulad nito, flyer breeder. Pero nasa flyer sila. Yung pagudpod ko, flyer breeder. Etong Johnson, flyer breeder. Kasi ang principle ko sa isang flyer breeder, more in natural. Yung health nila nakukuha nila through natural. Papakainin mo lang, lilipad sila. Yung basic na everyday needs nila para masustain yung strength nila saka yung bilang ibon sa nature nakukuha nila kaysa nasa cage. Ang kalaban ko kasi sarili ko sa pag-iibon. Una-una time, family, focus. Kasi pag wala yung mga yon, talaga may hirapan kang mag-alaga ng ibon. Sa totoo lang. Yung sa gastusin, nandiyan na yun eh. Pero yung focus mo, yun ang mahirap. Ang sinasabi kong focus or observation, talagang literal na observation, tinitignan ko lang sila, behavior, throughout and inside. Kung meron diferensya o wala. Kung matamlay, tapos yung droppings nila, behavior ng ibon, iba yon, outside na yon. Kumbaga, ayun ang pag-aaralan mo. Unang-una, pag lumalabas sila, pag pumapasok, pag nakakain. Minsan talaga, nasa lang pooling. Ang ano ko doon, option ko doon, kumbaga, ang pinakadahilan ko doon is to test the speed of my bird. Para hindi ako nanghuhula. Pagdating ng derby, alam mo yung mababagal, mahihina, saka yung mabibilis. Tapos, doon ka na rin makapag-adjust pagdating ng conditioning ng derby. Ang susubaybayan mo, unang-una, mahihina. Ang mahihina, yan yung mga, hindi mabagal hindi mabagal. Ang mabagal, hindi yung mahina. Promise. Sila yung gala. Pag umuuwi, hindi pagod. Ang mahihina, umuuwi yung hingal na hingal, baksak ang katawan, ayun ang tututukan mo para ma-survive mo sila sa derby. Welcome back sa Herbin's Love TV! Magandang araw mga kalapatids. Ako nga pala si Michael Miro Flores ng Cabuyao, Laguna. Dito sa Marinig, ang aking loop sa St. Joseph 7, Purok 5 ng Marinig. Ito nga pala ang aking munting loop sa Phase 2 ng St. Joseph. Magandang araw sa inyong lahat. Nagsimula akong magkalapate, hindi nung bata. May asawa na ako. Pero sa hilig ng pagkakarera yun. Nung nag-alaga, elementary meron, maliit lang, libangan lang. Pero sa karera, itong may asawa na ako natuto. Dito na rin sa Marinig. Sila Joe Cargullo, William Alinsunurin, sila Briganda. Ayan, diyan ko sa kanila nakita kung ano yung karera. Pero ang tunay talaga sila, yung mga luma na nag-iibon dito sa Marinig. Doon ko nalaman yung tunay na karera. So, nag-try ako. Ang first try ko yun nga, bigay lang din. Ang pinanggalingan isang security guard ang nagbigay sa akin. Galing daw sa Chinese na ibon. Inalagaan ko lang. Tapos nilaro ko lang. Nag-produce siya ng parang mga fancy lang. Yun ang una kong naging mga materyales. Tapos, nag-try ako, first try ko, North.
Pinangalanan kong ibon ko si Salise. Ang itsura niya, halos parang eto. Asan na? Eto. Malitan to ka. Malaki ang mata, parang pigeon owl. Medyo nilalait siya kasi pansing-pansi ang dating niya. Pero nung sinubukan ko siya, umabot siya ng apari. Tapos niya ang karera. Pero nung umpisa, sabi hanggang Alabang lang daw. Sabi ng old fancier. Sa paniniwala ko na nasa ibon naman ang paglipad at sa karera, kahit bagito ko, alam ko naman yung potential kahit papano ng ibon kung aari. So, ang nangyari, nilaro ko siya. Luckily, nanalo siya ng lap winner ng Tugigaraw, breakaway. Malayong pagitan. Saka, on that time, ang laruan nun, left and right ang norte, hindi katulad ngayon na isang diretsuhan lang. Napakahirap kasi Tugigaraw, Lawag, sa kabila naman Isabela, San Jose, Santa Fe, sa kabila Bigan, ganoon ang laban. Bago mag-apari 1, apari 2, Santa Ana. Kaya iba ang laro noon kaysa ngayon. Manalo ka dati, malaking achievement para sa amin kasi kukunti lang ang club. Mahirap magpauwi. Mahirap ang motivation. Mahirap sa unang-una ang maghanap ng sariling materyales. Unang-una kasi bibili ka talaga ng mahal. Sabi nga ng mga old fancier, talagang gagastusan mo kung gusto mo manalo. Pero ako, sinuwerte lang, nagkaroon ako ng mga kaibigan at may nagtiwala, doon ako nag-umpisa. Kung anong materyales na napunta sa akin, yun lang ang ginamit ko, sinubukan ko. At nagpaulit-ulit lang ako hanapin yung best ng ibon ko, kung ano ang hawak ko. Hindi ako nag-asam ng mas magandang ibon o mas mamahaling ibon. Tiwala lang kung ano hawak mo, tiyagain mo. Kasi hindi, yun lang ang kaya ng bulsa mo eh. Yun lang yung kaya mong hawakan. Pagtiyaga mo para rin sa tunay na buhay. Kung ano meron ka, tiyagain mo. Kung may goal ka, patunayan mo. Tapusin mo ang laban mo. Ganon. Doon po ako nagsimula. Nagsimula akong kumuha ng linyada at anong mga linyada sa isang kaklase ng high school. Kasi way back 2015, ang last kong race, nag-abroad ako. Ang hawak kong linyada dati, hulog ng langit lang. Bigay lang ng, sabi ko nga, ng security guard. Tapos, eto na, yung bago ngayon, sa kaklase ko, si Mosquera, Rico Mosquera, ng Tulay Bato. Klase ko siya ng high school. Linyada na hawak niya, marami. Nandiyan yung Litar, Olson, Crack 52, yung may MacArthur siya na linyada. May mga ibon din na alam to, si taga Batangas, Di Ocampo, yung nanalo ng Tamiya na honor. Tapos, pangalawa, kay Arvin Layson with Eric Mabuti. Arvin Layson, old fancier ng PFC. Mga old line ang hawak niya. At kay paring Eric na maraming hawak na linyada, hindi mabilang sa kamay. Dahil sa napakabait na tao, kaya nabibiyayaan ng mga ibon na bigay ng mga kakilala. At napakabait na tao. Ang mga ibon na naman na hawakan ko sa kanila is Tomiso, Stitch, dalawang klase ng Stitch, Colson din, yung Colson na ginamit ko ng Esperanza, tapos Jansen 3-way, Jansen 2-way, ano yun, magkakaibang Jansen din. Meron din silang imbrick, napakarami. Kung tutusin ang linyada, malilito ka sa sobrang dami. Ang laban mo na lang is sampalataya sa ibon at monitor para matutunan mo sila. Kailangan aralin ng aralin para malaman mo yung tunay na resulta. Ako nga pala, pag nagbe-breed, bilang isang first pair na bubuuin ko,
Ang ginagawa ko is 3 clutch, 6 bird. Tatry ko lahat yan para malaman ko yung potential ng pairing ko. Pag doon walang umabot ng dulo or hindi naging maganda ang performance, tinitigilan ko na. Oops, hindi kal. Tinitigilan lang. Binibreak. Pwedeng i-break mo kung masampalataya ka pa rin doon sa dalawang ibon na yon. Ililipat mo lang sila ng pairing. Paikutin mo lang. Huwag mo sawaan. Pero mahaba ang process. Lalo na pagbubuo ng breeder. Ako kasi usually ang breeder ko, flyer breeder. Katulad nito, flyer breeder. Pero nasa flyer sila. Yung pagudpod ko, flyer breeder. Etong Johnson, flyer breeder. Lahat sila flyer breeder. Wala akong tinatago. Kasi ang principle ko sa isang flyer breeder, more in natural. Yung health nila nakukuha nila through natural. Papakainin mo lang, lilipad sila. Yung basic na everyday needs nila para masustain yung strength nila saka yung bilang ibon sa nature nakukuha nila kaysa nasa cage. Sa akin yun prinsipyo ko pa yun sa pag-iibon ko para magiging healthy yung mapoproduce nila. Mas madali at mas malinaw para sa akin na yung pinoproduce nila is healthy. Kahit maliit, kahit malaki, walang problema. Yun ang basehan ko pagdating sa breeding. Kailangan mostly ang kabangga nalipad. Sa ngayon, wala akong tagong breeder yung sinasabing kinikage. Lahat flyer. Meron pala ako isa. Yung galing kay Eric. Tatay yun ng dati kong breeder na namatay. Na nilipad ko ng apari. Salpok. Tapos yun na. Yun lang. Wala na akong ibang breeder na naka-cage. Bilang fancier, ang pag-aalaga ako sa araw-araw. Basic lang naman pakain, painom. Tutok lang sa observation. Kasi pag wala tayong observation, mahirap manghula. Kaya ako, pag naglilipad daw ng ibon, maximum ko, 10 lang talaga. Ayokong lumalagpas. Kasi once na pagdating ng derby at 10 pa rin yan. Kasi ganun ako Once na tinraining ko ang ibon, sigurado ako aabot yan ng derby. Ang kalaban ko kasi sarili ko sa pag-iibon. Una-una time, family, focus. Kasi pag wala yung mga yon, talaga may hirapan kang mag-alaga ng ibon. Sa totoo lang. Yung sa gastusin, nandiyan na yun Pero yung focus mo, yun ang mahirap. Kahit hindi ko hinahawakan masyado ibon ko. Sa totoo, hindi ko masyado hinahawakan ng ibon. Bakit ka mo? Na-stress yan Ang sinasabi kong focus or observation, talagang literal na observation, tinitignan ko lang sila, behavior, throughout and inside. Kung meron diferensya o wala. Kung matamlay, tapos yung droppings nila, kung mapapansin yung droppings nila dito sa tela. Kasi unang-una walang amoy. Madaling linisin. Tapos, madaling matuyo. Napapagpag kasi ng hangin. Pero hindi siya kumakalat yung alikabok. Kasi kulong yung ilalim Yun. Pero ang focus ko talaga, pag nagkakarera, talagang observation ko, isa-isa yan. Katulad ngayon, alam ko kung sino may sipon. Kahit hindi ko hinahawakan yan, iniintindi ko sila, parang kilalanin mo ang bawat ibon mo. Dapat nakapokus ka sa karakteristik ng kada ibon mo. Hindi do sa linyada. Kasi yung linyada nandun na yan, given na yun para sa akin. Pero yung behavior ng ibon, iba yon, outside na yon. Kumbaga, ayun ang pag-aaralan mo. Unang-una, pag lumalabas sila, pag pumapasok, pag nakakain, kung anong pinipili. Dapat na iisa-isa mo yan. Para pagdating ng derby, alam mo yung favorite nila, alam mo yung perks nila, alam mo yung kakayanan nila, lalo pag umuwi, ano yung weak, ano yung strong, ano yung nagmi-middle lang. Sa karera nga, mas gusto ko, may ibon akong pumapalo lang ng 900 to 1,100, mga ganyan lang. Diyan naglalaro. Kasi ako yung, tipo ng player na panderbihan lang talaga. Na lang, bonus na lang sa akin yung may mabilis akong ibon.
Pero ang prepare ko talaga sa kanila, consistency ng isang ibon na umuwi hanggang derby. Kasi ayun yung prestigious eh. Yun yung sinasabing karera sa iyong papawid. Yung papaabuti mo siya ng dulo at magkakaroon siya ng achievement. Yun ang pinaka, kasi magkakaiba naman ng player eh. Meron tayong mga player na sinasabing pampuling. Trip nila yung pampuling eh. Pampanrace. Tinatawag nila pangharang. Ang tingin ko naman doon, pumupondo sila. Pumupondo sila para pagdating ng derby, meron silang pondo. Pero sa akin, bihira lang. Bihira lang manalo ng polling eh. Mga 3 sunod, tapos ganun lang. Pasundot-sundot lang. Pero, minsan talaga, nasala ang polling. Ang ano ko doon, option ko doon, kumbaga, ang pinakadahilan ko doon is to test the speed of my bird. Para hindi ako nanghuhula. Kumbaga, sa mismong pin ko, from release, yung uwi ng ibon, makikita mo, kahit isa lang pinuling mo, pumalo siya ng 1-1, tapos yung kasunod mo, matatansya mo na eh, kasi meron kang forecast. Pagdating ng derby, alam mo yung mababagal, mahihina, saka yung mabibilis. Tapos doon ka na rin makapag-adjust pagdating ng conditioning ng derby. Ang susubaybayan mo, unang-una, mahihina. Ang mahihina, yan dyan yung mga, hindi mabagal hindi mabagal. Ang mabagal, hindi yung mahina. Promise. Sila yung gala. Pag umuuwi, hindi pagod. Ang mahihina, umuuwi yung hingal na hingal, baksak ang katawan, ayun ang tututukan mo para ma-survive mo sila sa derby. Kung gusto mo silang ipasok ng derby. Or nararamdaman mo potential tong ibon na to, kaya lang ang may diferensya ay ikaw. Bakit ka mo? Kasi, kaya ako sinabing ikaw may diferensya, hindi mo ina-adjust ang progress ng isang ibon. Dapat, dinidevelop mo sila as athletic. Huwag mo silang hayaang magpusa. Tuturuan mo rin sila. Pero ang ibon ang nasusunod, hindi ako. Kasi kung ako masusunod, kung ano lang ibibigay yung supplement, yun ang tatanggapin nila. Mali yun. Maliniwala yun. Ikaw ang susunod sa kanila. Pag nakita mong medyo weak sila, susundin mo kung anong kailangan nila. Ayun ang ibig kong sabihin. Adjustment. Huwag yung, nauusap tong probiotic na to, ang ganda nito. Ang hindi mo alam kung anong laman ng probiotic. Example lang Pero, dapat, lahat ng binibigay mo, alam mo kung paano gamitin at magiging magandang resulta sa alaga mo. Yun ang focus sa pag-iibon. Napakalawak, napakahirap explain, napaka-alinghaga ng racing pigeon. Depende sa fancier kung paano mo tututukan lang. Kung paano ka magkakaroon ng achievement. Kasi tayo rin ang gagawa.